Paghatol. Finding the accused, former President Joseph Ejercito Estrada, guilty beyond reasonable doubt of the crime of plunder. Hatol ng Sandigan Bayan sa mga kaso laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Absuelto sa perjury, pero guilty sa plunder. It is a political decision. I cannot blame those justices. They're very pressured so much on by the top people there. Pamilya at mga taga-suporta ni Erap na iyak ng malaman ang desisyon. Pangulong Gloria Arroyo, tahimik lang, pero kanyang abogado, ganado. Parusa kay Erap, reclusion perpetua. Magandang gabi po, ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Isang makasaysayang araw para sa Pilipinas, hinatulan ang isang dating presidente matapos ang halos 6 na taong paglilitis. Ang hatol ng Sandigang Bayan kay dating Pangulong Joseph Estrada, absuelto sa kasong perjury o pagsisinungaling habang nanumpa, guilty sa kasong plunder o pangdarambo. Ang parusa, reclusion perpetua o mahabang panahon ng pagkakakulong. Napaiyak po ang ilang miyembro ng pamilya Estrada, nakatutok si Joseph Morong. Matamlay si dating Pangulong Joseph Estrada pagdating niya sa Sandigan Bayan kasama ng kanyang pamilya. Kasabay ni Erap ang asawang si Loy, anak na si Jackie, manugang na si Presi at mga apo. Pagbukas ng sesyon ng korte, agad na nagmosyon ang abogado ni Erap na si Atty. Jose Flaminiano na basahin na lamang ang dispositive portion na aktual na hatol ng Sandigan Bayan sa halip na buong desisyon ng korte. Pinayagan naman ito, unang binasa ang hatol sa kasong perjury laban kay Estrada dahil umano sa maling deklarasyon ng assets sa kanyang 1998 Statement of Assets and Liabilities. Former President Joseph Ejercito Estrada, not guilty of the crime of perjury defined in and penalized by Article 183 of the Revised Penal Code, and he is hereby acquitted. Sandaling nakahinga na maluwag ang pamilya ni Estrada. Isinunod ang hatol sa kasong plunder sa umano'y pagtanggap ng mahigit 4 na bilyong piso mula sa weteng, kickback sa tobacco excise tax, komisyon sa pinagbentahan ng shares ng Bell Corporation at iba pa. Kapaakusado niya rito si Senador Jinggoy Estrada at si Edward Serapio. For failure of the prosecution to prove and establish their guilt beyond reasonable doubt, the court finds the accused Jose Jinggoy Estrada and Attorney Edward Serapio not guilty of Pero guilty si Estrada. former President Joseph Ejercito Estrada, guilty beyond reasonable doubt of the crime of plunder. Nang marinig ang hatol, napayuko si Loy at napayak naman si Jackie. Habang buhay na pagkakabilanggo ang utos ng korte, pinababawi rin para sa gobyerno ang lampas 500 milyong pisong idineposito sa Erap Muslim Youth Foundation, ang aabot sa 200 milyon nakadeposito sa Jose Velarde account at ang tinaguriang Boracay Mansion. Pagkatapos basahin ang desisyon, umiyak na nayakap ni Naloy, Jackie at ibang taga-suporta ang sentensyadong dating Pangulo. Joseph Morong, nakatutok, 24 oras. Malungkot si dating Pangulong Estrada sa naging hatol ng Sandigan Bayan sa kanya. Kaya paglabas ng courtroom, napaluha rin daw ang dating Pangulo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos ang pagbababa ng hatol, tumuloy si Erap sa 6th floor ng Sandigan Bayan upang makasama ang kanyang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Dito nagpaunlak siya ng interview sa media. Sabi niya, guilty man ang hatol ng korte, absuelto naman siya sa mata ng taong bayan. Well, as far as I'm concerned, I'm already acquitted by the overwhelming acquittal that I got from the Filipino people. So that's more important to me. Ganun pa man, bakas ang hinanakit sa naging desisyon ng korte. I said to myself that I'll take the chance because this is the only forum that I can ventilate myself and tell the people and show the people my innocence. But in spite of that, I think the decision is already dictated by those people on top. It is a political decision. And I believe that I cannot blame those justices. They're very pressured so much. Nang tanungin kung ano ang mensahe niya sa taong bayan, Sana ay
Pagdasal na lang ko, huling masasabi ko ay pagdasal niyo ako at higit sa lahat pagdasal natin ang ating bansa. Kalmado si Erap nang humarap sa media pero nang kaharap lang ang kanyang pamilya, naluha rin daw ito. Sabi ng isang malapit na kaibigan, nag-iyakan din daw ang kanyang asawa at mga anak sa loob ng holding room. Emosyonal pa ang kanyang pamilya nang makausap ng media. That's ridiculous. How can you be convicted of the case of plunder through wetting? There's no conspiracy. Hindi pa tapos. No? Hanggat may buhay kami nandito upang ipaglaban kung ano ang tama. Bago bumalik sa kanyang rest house sa Tanay, pinulong ni Estrada ang kanyang mga abogado. Seryoso ang mukha at nakikinig ng gusto sa mga sinasabi ng kanyang abogado. Napagkasundo ang pag-isipang pangmabuti kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Isa na rito ang pag-apela o pagsasampa ng motion for reconsideration. Pasado alauna, inihatid si Erap ng kanyang pamilya sa sasakyang maghahatid sa kanya sa chopper na magdadala naman sa kanya sa Tanay, Rizal. Naibaba man ng hatol, hindi pa rin ganap na natutuldukan ang kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada. Pwede pa niyang iapila ang naging desisyon ng Sandigan Bayan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nakahinga naman po ng maluwag si Atty. Edward Serapio matapos siyang mapawalang sala sa kasong plunder o pangdarambog. Napawalang sala rin si Senador Jinggoy Estrada pero mabigat ang loob niya dahil sa sinapit ng kanyang ama. Nakatutok si Mark Salazar. Hapo ang katawan at kaloobang umuwi si Senador Jinggoy Estrada kasama ang kanyang asawa at mga anak pagkatapos ng hatol sa Sandigan Bayan. Pinawalang sala si Jinggoy pero madilim ring kabanata para sa kanyang pamilya ang hatol na guilty sa plunder case sa kanyang ama. Of course, if they acquit President Estrada, Gloria will really be an illegitimate president. So they have no choice, even though they convicted my father without any evidence. Iniisip ni Jinggoy na bumuelta ng kasong daños perwisyo dahil sa pagkakakulong niya ng 2 taon sa Veterans Hospital sa kasong inosente raw pala siya. Ang totoo raw maaga pa lang ay nararamdaman na ni Jinggoy na ito ang magiging kapalaran ng kanyang ama. Kaya nga hirap na hirap daw siyang gumising kanina sa umaga. Pero umaasa pa rin daw siya sa milagro ng langit. Dadasal pa rin hanggang ngayon. Sana mapawalang sala na si Pangulong Erap. Ang tanging layunin lang niya, malinis yung kanyang pangalan, yung pangalan namin. Dumaan pa ang buong pamilya sa Mary the Queen Church sa Green Hills bago nagtungo ng Sandigan Bayan. Tulad ni Jinggoy, acquitted din si Atty. Edward Serapio, ang trusted lawyer ni Erap. Acquitted din sa kasong plunder. Si Serapio ay pinaniniwala ang maraming alam sa mga umano'y ari-arian ni Erap at mga donasyon para sa Erap Muslim Youth Foundation kung saan corporate secretary ito. I'm expecting a not guilty verdict for myself, but I'm really saddened that President Estrada was convicted of plunder. It could have been a lesser offense. Giit pa ni Serapio, di raw siya nagsisisi sa pagiging malapit nito kay Erap. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Tagumpay para kay Special Prosecutor Dennis Villagnacio ang guilty verdict ng Sandigan Bayan kay Erap para sa kasong plunder. Ang mga abogado naman ng dating Pangulo, naghahanda na para sa susunod nilang hakbang. Nakatutok si Alex Tinsay. Magsampa agad ng motion for reconsideration. Ito ang pinagkaisahan ng mga abogado ng depensa matapos ibaba ang hatol na conviction kay Erap sa kasong plunder. So what remains is just the wetting and also the bell shares. So 2 out of 3. And so the lawyers are definitely saying that we are going to file a motion for reconsideration or an appeal to the Supreme Court. Birada ng kampo ni Erap, di raw malinaw ang findings at conclusion ng korte kaugnay ng conviction. Di raw kasi lahat ng 4 na basihan ng kasong plunder ay napatunayan. Si Attorney Estelito Mendoza gustong pag-aralan ang buong desisyon bago raw ang anumang hakbang. Hindi niya makita ang basihan ng korte nang ibaba ang hatol na guilty. Yung kay Edith Chavez, si Edith Chavez ang tumanggap ng pera sa bele, ganun ang testimony. Wala man ang ebidensya na inutusan siya ni Erap kumuha ng komisyon eh. Wala namang ebidensya na alam ni Erap na tumanggap siya ng komisyon eh.
Sabi, dinipost doon sa Velarde account. Wala namang ebidensya na inutusan siya o alam ni Erap na diniposit doon sa account na yun. Sa criminal case, there can be no assumption. Para naman kay Jose Flaminiano, bagaman napawalang sala ang kanyang kliyente na si Senador Jinggoy Estrada, malungkot pa rin sila. Kung acquitted daw sina Jinggoy at Edward Serapio sa parehong kaso, dapat acquitted din si Erap. Si Serapio at saka si Senator Jinggoy, na-charge sila sa wetting. Hindi dapat napawalang sala rin si Pangulong Estrada doon sa wetting. Si Special Prosecutor Dennis Villa Ignacio naman, halata ang kasiyahan sa naging hatol ng korte. If you have committed and violated the law, you can be charged, you can be prosecuted and convicted as well. I hope we send the message very clear. Ayon kay Villa Ignacio, hihintayin niya anuman ang susunod na hakbang ng kampo ni Erap. Pero sa ngayon, matapos daw ang stress na inabot niya sa kaso, magpapahinga raw muna siya at ipagpapatuloy ang kanyang hobby, mag-painting. Alex Tinsay, nakatutok, 24 oras. Tahimik lang po si Pangulong Arroyo sa naging hatol kay dating Pangulong Estrada. Pero ang isang tagapayo niya, si Pangulong Arroyo, isang tagapayo niya, ganadong nakipagbiruan sa mga mamamayan. Nakatutok si Ralph Cosman. Nasa palasyo lang si Pangulong Arroyo buong araw kanina. Nakipagkita siya sa ambassador ng Japan na si Ryuichiro Yamazaki. Pero dahil sa seguridad, hindi itinuloy ng Pangulo ang pagdalo sa briefing ng kanyang economic advisor sa Makati. Nauna nang kinansela ang kanyang pagpunta sana sa Batangas para sa National Day of Prayer. Walang direktang pahayag ang Pangulo tungkol sa naging hatol kay dating Pangulong Estrada. Pero si Press Secretary Ignacio Bunye sinabing iginagalang ng palasyo ang desisyon ng Sandigan Bayan. Pero hindi rin daw dapat makalimutan ng mas mahahalagang layunin ng gobyerno nang dahil sa anyay malungkot na kabanata ng kasaysayan. Tila ginanahan namang mag-victory sign sa mga reporter si Chief Presidential Legal Counsel Sergio Apostol. Nakausap daw niya ang Pangulo pagkatapos maibaba ang hatol. She received the verdict well. Pagdidiin ni Apostol, walang kinalaman ng palasyo sa naging desisyon ng korte. Gayon din, wala pang pinal kung igagawad ng Pangulo ang pardon kay Estrada, lalo na't nagsabi na si Estrada ang tatanggihan niya ito. Look, pardon is an absolute discretion of the President. Mapapahiya tuloy ang Presidente kung mag-grant. Pagkatapos sabi ni Hirap, ayaw ko. Para sa palasyo, ang hatol kay Erap ay patunay lamang umano na tama ang EDSA 2 na nagluklok kay Pangulong Arroyo sa pwesto. Pero ang mas pinag-iisipan daw ngayon ng Malacanang ay ang pakikipagbati pa rin sa kampo ni Estrada. Posibleng nga raw na dalawin ng Pangulo si Erap tulad ng ginawa ng arestuhin si Erap noong 2001. Sa huli, dapat daw magsilbing babala ang hatol kay Erap sa iba pang opisyal ng gobyerno. That is a good signal to everybody in public office that the Sandigan Bayan and the Ombudsman are not joking. They are ready to prosecute plunder cases, corruption. Ralph Guzman, nakatutok, 24 oras. Hindi biro ang ginawang paghahanda ng local at foreign media para sa mahalagang pangyayari sa araw na ito na tinapatan din ng mahigpit na seguridad sa Sandigan Bayan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bandang alas 3 ng madaling araw, nag-umpisang dumating ang mga taga-media sa Sandigan Bayan. Ang ilan halos walang tulog. May ibang dito na natulog. Bago umaraw, mahaba na ang pila ng medyang gustong makapasok sa courtroom ng Special Division. Mahigpit ang seguridad. Labas na, camera, labas. Labas, sir, isa pa. Lola, sa labas, sa bakot. Sa labas na. Bandang alas 7 ng umaga, pinapasok na ang mga taga-media. May color coding pa. Orange sticker sa mga papasok sa courtroom. Green para doon sa mga maghihintay sa media room. Yellow sticker sa mga bisita ng defense at prosecution. No sticker, no entry. Ang cameramen at photographers hanggang gate lang. Ang camera lang kasi ng Supreme Court Public Information Office ang pinayagang makapasok. Sa labas ng Sandigan Bayan, namudmod ng press kits ang kampo ni Erap. Laman nito ang mga ebidensyang iniharap daw ng mga abogado sa mga mahistrado. Bago mag-alas 9, dumami ang mga nakabantay na pulis. Pero di rin napigilan ng Erap supporters at media nang dumating ang dating Pangulo. Kasama sa mga naipit sa tulukan ng 7 buwang buntis na reporter. Hindi naman naiwasan yung pagkagantong coverage, maraming tao. At saka, syempre may kanya-kanya tayong kailangan makuha mo yung gusto mong shots.
Sa kabila ng mahigpit na seguridad, nakalusot sa mga pulis ang ilang maka-erap at nakalapit sa gate ng Sandigan Bayan. Gumawa pa sila ng eksena. Wala si Erap, may kasalanan! Si Gloria! Nang ihayag na ang hatol na guilty sa dating Pangulo, Tubig. Hindi may tubig. Tubig. Wala, may tubig ko ba kayo? sa kabila ng kaunting gulo, masaya si Sandigan Bayan Sheriff Ed Urrieta sa kinalabasan ng paghahanda nila. Tina Pangaliban Perez, nakatutok, 24 oras. Bago tuluyang ibalik sa Tanay Rizal, nagkaroon pa ng pagkakataon si dating Pangulong Estrada na magbigay ng ilang pahayag sa media. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 11 ng umaga, lumabas sa Sandigan Bayan ang convoy ng dating Pangulong Estrada. Imbes na kumanan papuntang Tanay Rizal. Pumasok ang convoy sa helipad ng Batasan Complex kung saan naghihintay ang dalawang helikopter ng PNP. Lulan si Erap ng itim na Ford E-150. Paglabas ng sasakyan, nagkaroon ng konting kalituhan kung isasakay ba ng helikopter ang dating Pangulo. Kaya si Erap tumigil sa tabi ng sasakyan ng pulisya. Dito, nakakita ng pagkakataon ng media na makausap si Erap. Hiling niya sa pamilya at supporters. Yes, sir. You pray for me and especially for our country. Sir, how do you feel right? Pagdasal niyo po ako at higit sa lahat, pagdasal niyo ang ating bansa. Matapos magbigay ng pahayag ni Erap, nagsimula na ang tulakan at banyahan sa pagitan ng media at ng mga bantay ng dating Pangulo. Ilang saglit pa, tuluyan ang isinakay si Erap sa isa sa dalawang helicopter. Gamit ang aming 3G phone, sinubukan ng GMA News na makalapit sa helicopter para makuha na ng live video si Erap. Pero pinigilan kami ng ilang pulis na makalapit pa sa kanya. Ilang beses din kumaway ang dating Pangulo. Pilit pang inilabas ang kanyang kamay para lang makakaway. Maya-maya pa, tuluyan na lumipad papalayo ang mga helicopter papunta sa rest house ni Erap sa Tanay Rizal sa utos ng Sandigan Bayan. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Bantay sarado ang convoy ni dating Pangulong Estrada mula sa kanyang pagalis hanggang sa kanyang pagbalik sa Tanay Rizal. Pero nakuha pa ng dating Pangulo na kumaway sa mga taong nadaanan niya. Nakatutok si Susan Enriquez live mula sa Tanay Rizal. Susan, kamusta na dyan? Mike, bago pumutok ang araw kanina ay lumabas na ang ilang pulis na nagbabantay kay dating Pangulong Joseph Estrada dito sa kanyang rest house sa Tanay Rizal. Pasado alas 7, lumabas na ang convoy ng sasakyan na maghahatid kay Erap sa Sandigan Bayan. Kasama rito ang mga tauhan ng Special Action Force at Police Security Protection Office sa pangunguna ni Chief Superintendent Ricardo Hilumen. Si Erap nakasakay sa itim na SUV. Bahagya lang ang tint ito kaya kitang-kita si Erap. Pagdating sa gate, tumigil ang sasakyan. Baka sa mukha ni Erap ang pagkabalisa. Tila gusto rin niya magsalita pero bantulot na sabihin ang nais iparating. Sa bulubunduking bahagi ng Tanay at Baras Rizal dumaan ang convoy ni Erap habang nakatugaygay ang helicopter ng PNP na madalas ay mababa ang lipad. Sa mga dinaanang lugar sa Rizal, tila pansamantalang tumigil ang mundo ng mga tao. Nakatitig ang karamihan. Yung iba may hawak ng mga streamer ng suporta. Kumakaway ang iba habang ang mga sasakyan sa lansangan nagbigay daan sa convoy. Si Erap din nang papalapit na sa Sandigan Bayan, ibinaba ang kanyang bintana at kumaway sa mga tao. Matapos ang mahigit isang oras, sinapit ni Erap ang Sandigan Bayan bandang alas 8:30 ng umaga. Naging bahagi ng espekulasyon kung saan ikukulong si Erap sakaling siya ay makonvict. Finding the accused, former President Joseph Ejercito Estrada, guilty beyond reasonable doubt of the crime of plunder. Matapos iba ang hatol na guilty si Erap sa kasong plunder, pinayagan ng Sandigan Bayan na bumalik rin si Erap sa rest house niya sa Tanay Rizal. Considering the former position of the accused in this case, the court allows his continued stay
at his place of detention at Tanay Rizal until further orders from this court. To the Filipino people, Yes, sir. Yes, sir. you pray for me and especially for our country. Sir, how do you feel right? Sa pagkakataong ito, 2 chopper na ng PNP ang naghatid kay ERAP pabalik sa Tanay. Mike, sa mga oras to, tahimik at madilim ang paligid dito sa Tanay Rizal. Ang nagsisilbing ilaw lamang dito ay ang ilaw nung gate dito sa rest house ni dating Pangulong Joseph Estrada. Mula nang dumating si ERAP dito kaninang pasado alas 12 ng tanghali ay wala pang dumarating na ibang sasakyan. Kaninang pasado alas 6 ng gabi, isang pulang expedition na may plakang LNE 999 ang pumasok sa loob ng compound nitong rest house ni dating Pangulong Joseph Estrada. Mike? Susan, sino naman sa kayo ng expedition na yun na pumasok dyan sa compound sa Tanay Rizal? Mike, mailap itong mga pulis na nagbabantay dito sa gate. Kapag tinatangka natin silang lapitan para tanungin, ay agad-agad silang pumapasok. Kaya hindi na natin sila matanong pa kung sino ang sakay ng pulang sasakyan. Maraming salamat. Susan Enriquez sa Katutok Live mula sa Tanay Rizal. Maraming estudyante sa Maynila ang hindi pumasok ngayong araw, lalo na yung mga nag-aaral malapit sa Malacanang. Nakatutok si Gerald Uy. Inubutan ng GMA News na nagbabasketball na lang ang mga estudyante dito sa Ramon Avancenia High School malapit sa Malacanang. Hindi na kasi nagklase mga guro dito dahil konti lang ang pumasok. Kahit kasi binawi ng deklarasyong walang pasok sa mga eskwelahan malapit sa Menjola, mukhang nagkusa ang mga magulang sakaling magkaroon ng rally. Probably the reason why there were less attendance this morning is because the parents are the ones who decided na huwag nang papasukin yung mga anak nila. Dapat dineclare na nila na walang klase. Wala rin namang ginagawa kami. Marami rin daw absent sa Vimapa High School sa Menjola. Students will be absent today are considered excused because we know the situation is different from a regular day. Naging regular naman ang klase ng Jeronimo Santiago Elementary School at Mabini Elementary School. Maaga naman daw nilang naanunsyo ang pagbawi ng class suspension. Pero anila, sanay na silang maapektuhan ng mga nakaambang gulo sa Menjola. No choice naman tayo. Kasi yung location ng school, hindi naman natin pwedeng ilipat na. Gerald Uy, Nakatutok, 24 oras. Galit ang nangibabaw sa pamilya Estrada sa hatol na guilty ng Sandigan Bayan sa dating Pangulo. Mula sa bahay ng mga Estrada sa Polk Street sa Green Hills, San Juan, Nakatutok live si Maris Umali. Maris, kamusta dyan? Mike, magkahalong puot at lungkot nga ang nararamdaman ngayon ng pamilya Estrada matapos hatulan ng Sandigan Bayan si ERAP ng guilty sa kanyang kasong plunder. Taliwas sa sinasabi ng streamer na ito, guilty ang naging hatol ng Sandigan Bayan sa dating Pangulo. Kaya naman maluha-luha ang pamilya Estrada nang bumalik sa kanilang tahanan. Pero hindi raw dalamhati kundi galit ang mas nangingibabaw sa kanila. Ba't ako iiyak sa ginagawa niyo mga yan? Magagalit kasi ang plunder, malversation of public funds. Pero kinumbit nila siya sa wedding. Naniwala sila kay Chavit Singson. Paniwala nila may kinalaman ang palasyo sa hatol sa dating Pangulo. Matagal na itong itinanggi ng Malacanang. Kung hindi siya i-convict, may question ng legitimacy. Hindi ba? May marami silang problema pag kung i-acquit nila siya. Di raw maipaliwanag ni Dr. Aloy ang kalungkutan. Bagamat nakuha pa raw ngumiti ni ERAP matapos mahatulan, masama raw talaga ang loob ng dating Pangulo. Si Jude na isa sa mga anak ni ERAP, di na kayanang magtagal sa Sandigan Bayan. Kaya matapos ang hatol, agad umuwi. Pag inaasahan na namin na ganitong mangyayari, dahil marami na kaming nababasa at naririnig tungkol dyan sa kasong yan. Siyempre, pag nandyan napakasakit din pala. Maging ang mga kapatid ni Jude na sina Jackie at Jinggoy naging emosyonal. Dito sa kanilang bahay sa Polk Street, nakaabang na ang mga kaibigan at pamilya ni Estrada para suportahan sila at ituloy ang vigil. Of course, I feel sad because I knew him since he was just a plain Joseph. We were really close friends. Siyempre, masakit din naman nasasaktan din naman kami. Lahat naman kami dito nararamdaman din namin yung naramdaman ng pamilya. Naiyak ako kanina. Ang sama nang hinahatol sa kanya.
Mike, ayon kay Dr. Aloy ay handa naman daw harapin ni ERAP ang mga panibagong pagsubok pero wala raw sa isip nito ang pardon mula sa Malacanang. Samantala, nakatakda namang tumungo si Dr. Aloy sa Tanay Rizal ngayong gabi para samahan ang kaniyang asawa. Mike? Maraming salamat, Marie Sumali. Nag-uulat live mula sa San Juan. May mensahe kay ERAP ang dalawang dati niyang kaibigan na sina Atong Ang at Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Sina Ang at Singson ay parehong may malaking kinalaman sa takbo ng kaso ni ERAP. Nakatutok si Maki Pulido. Star witness ng prosekusyon si dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson. Sa testimonya noon ni Singson, itinuro niya si Charlie Atong Ang bilang taga-abot umano kay ERAP ng kickback mula sa tobacco excise tax. Isa sa 4 na punto sa kasong plunder. Pero sa desisyon ng Sandigan Bayan, sinabi nitong hindi napatunayan ng prosekusyon na nakinabang nga si ERAP sa tobacco excise tax. Sabi ni Singson, ito'y dahil hindi nagamit na testigo si Ang. Excise tax, hindi siya na-convict doon dahil hindi namin ginamit si Atong Ang. Kasamang kinasuhan si Ang sa kasong ito, pero hindi siya kasama sa hinatulan kanina dahil nakipagkasundo na siya sa gobyerno sa ilalim ng isang plea bargain agreement. Umamin siyang guilty sa mas mababang kaso ng panunuhol kay ERAP at pagbalik sa gobyerno ng 25 million pesos. Pero ayaw niyang sagutin ang mga tanong na may kinalaman sa kaso. Bawal kasi sa akin, basta may parte sa kaso. Kasi ako pwede magsalita yung ano sa akin. Pero magkaiba sina Ang at Singson ang reaksyon sa sinapit ng dating kaibigan. Nung makita ko yung conviction kanina, nung marinig ko, nalungkot din ako. Malungkot talaga ako. At least, nabindicate kami, natutulad ang sinasabi namin. Sabi ni Ang, sana'y tanggapin na lang ni ERAP ang pardon sakaling alukin ito ng Administrasyong Arroyo. Kahit di na sila nag-uusap ng dating kumpare na itinuring niyang tatay-tatayan, gusto raw niya itong makitang malaya na. Kung ano man ang mangyari, sana sa maganda mapunta. Si Singson naman walang pakialam kung mabulok o hindi si ERAP sa kulungan. Basta raw umamin ito sa mga kasalanan niya. Dapat magsabi ng totoo para matapos na lahat. Mahilig daw makipagkaibigan si ERAP, pero sa pinakamatinding pagsubok ng buhay niya, tila mga kaibigan din niya ang naglaglag sa kanya. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Masamang balita para sa mga masugid na taga-suporta ni dating Pangulong Estrada ang hatol na guilty ng Sandigang Bayan. Ang ilan sa kanila ay napaiyak din. Nakatutok si Jiggy Manikat. Madilim-dilim pa nagsimula na magtipon-tipon ng mga pulis at traffic enforcer sa Commonwealth. Nang lumiwanag pasado alas 6, dumating ang mga pro-ERAP na umabot sa 300 sa ilalim ng grupong United Masses for Democracy and Justice. Maghihintay raw sila anuman ang hatol kay ERAP. Magkakasya na lang sila sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kung ano man ang kanilang magagawa bilang pagsuporta at pagsalubong sa aming paniniwalang paglaya ni Pangulong ERAP. Kasama sa rally ang mga veterano na ng pag-aklas sa kalsada para kay ERAP. Nandun din ang dalawang ERAP lookalike. At ang natitirang miyembro ng tinaguriang Tres Marias. Nagluluksa ang sambayanan sa pinagagawa nilang pangsariling interes. Bago mag-alas 9, tumulak ang mga relista papuntang St. Peter Parish. Halos kasabay nito ang paghahanda naman ng mga anti-riot police. Makalipas sa mahigit 1 oras, nabigla ang lahat nang matapos na ang pagbabasa ng hatol. Napaiyak ang ilang pro-ERAP. Ang iba, hindi may tago ang sama ng loob. Nakakalungkot at na hindi na naman nakuha ni Presidente ERAP ang katarungan at ang katarungan na ito ay hindi lamang para kay ERAP kundi yung katarungan para sa masang Pilipino. Palaban naman ang karamihan sa grupong UMDJ. Ano masasabi niyo, guilty sa ERAP? Hindi po pares ang justice natin. Para lang sa mga mamayaman ang ating justice. Hindi kami papayag, lalaban din po kami. Gagawin niyo. Pansamantalang nanatili sa Commonwealth ang mga ralista hanggat hindi pa umalis sa Sandigan Bayan sa ERAP. Pero nang marinig na nakalis na, ay isa-isa na rin silang nag-alisan sa pwesto. Kasabay na ng panunumbalik sa normal ang daloy ng trapiko sa Commonwealth. We're expecting something worse than this, pero meron kaming best case scenario rin, and this is actually the best case scenario we're actually expecting. Jig Manika, nakatutok, 24 oras. Nire-respeto
Sikreto ng Simbahang Katoliko ang hatol ng Sandigan Bayan kay dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon kay Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales, kung iaapila ang hatol, kailangan mangyari ito sa korte at hindi sa kalye. Git naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, babala raw ito para sa iba pang opisyal ng gobyerno na sangkot sa irregularidad na magbago at magsisi. Ipinagdarasal din daw nila na maging matatag si ERAP. As church, we look at it as a warning sign, upang magkaroon ng tunay na pagbabago ang lakad ng ating bansa. Mga kapuso, ano-ano nga ba ho ang mga naging basihan ng korte para hatulan ng guilty si dating Pangulong Estrada sa kasong pangdarambong? Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Nahati sa 4 ang akusasyon ng plunder case ni ERAP. 2 dito ang pagtanggap umano ng kickback mula sa tobacco excise tax at ang pagtanggap ng iba't ibang komisyon, regalo at kickback. Hindi raw ganap na napatunayan ang prosecution ayon sa korte. Pero sa bintang na pagtanggap ng pera mula sa weteng at pangungumisyon sa bentahan ng shares of stocks ng Bell Corporation, guilty raw si ERAP. Paniwala ng korte, regular na tumatanggap si Estrada ng koleksyon mula sa weteng operation sa iba't ibang lugar sa bansa. Nakadetalye raw ito sa 2 ledger mula kina Chavit Singson at Yolanda Ricaforte. Sinuportahan din daw ito ng mga dokumento mula sa iba't ibang bangko. Pinaniwalaan ng korte ang ledger dahil ang kopya raw ni Singson ay galing din kay Ricaforte na malapit daw kay ERAP. Ilan daw sa mga nakatanggap ng pera ay malapit kay ERAP, gaya ni Loy Ejercito at Laarni Enriquez. Batay daw sa ledger, kumita si ERAP ng mahigit 545 million pesos mula November 1998 hanggang August 2000. 200 million pesos dito ay napunta sa ERAP Muslim Youth Foundation. Napatunayan din daw ng prosekusyon na inutusan ni Estrada ang SSS at GSIS na bumili ng shares of stocks ng Bell Corporation kapalit ng komisyong umaabot sa 189.7 million pesos. Dito raw ginamit ni ERAP ang kanyang posisyon para magpayaman. Ang komisyon ay dineposito sa Jose Velarde account na sa tingin ng korte ay tunay na pag-aari ni ERAP. Pinagbatayan ng korte ang testimonya ni Carissa Ocampo na nakita niyang pumirma si ERAP bilang Jose Velarde. Tinukoy rin ng korte ang pag-amin ni ERAP na pumirma nga siya bilang Jose Velarde. Sa Jose Velarde account raw kinuha ang perang pinampatayo sa Boracay Mansions na tinirhan ng karelasyon ni ERAP na sila Arnie Enriquez. Nagdeposito rin daw sa naturang account ang anak ni ERAP na si JV. Dahil sa mga krimeng ito, sinintensyahan si ERAP ng reklusyon perpetua o pagkakabilanggo ng hanggang 40 taon. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Pati na mag-inang Rufa Gutierrez at Annabel Rama. Pero ano kaya masasabi ni Rufa sa latest na ibinunyag ng kanyang mami? Ang chika mula kay Lars Santiago. Naging issue ang pambubuking ni Annabel Rama na may ipinabaon sa anak niyang si Rufa, ang asawa nitong si Ilmas Bectas, bago ito bumalik sa Turkey. Sabi ni Rufa, rosas at kwintas lang yun. He gave me also a necklace na knife siya, and then may nakalagay na faith. So every time I remember him daw, think of that. So I don't know kung anong symbolic reason nun. Pero nang tanungin pa si Rufa kung ang tinutukoy ba ni Annabel na pabaon ni Ilmas ay ang pananakit. Ayoko nang pag-usapan yung ganyan, kung nasaktan ako, kung hindi, kung ano. I think kasi it's never gonna have an ending. And syempre si Ilmas tahimik na. So as much as possible, I don't wanna discuss anymore what happens behind closed doors. Dahil sa pambubuking ni Annabel, nagkatampuhan umano sila ni Rufa. Pero kahapon, sa star-studded na birthday party ng bunso ni Rufa at Ilmas na si Venice, maayos nang muli ang mag-ina. Magkatulong sila sa pag-aasikaso sa mga bisita, kabilang sina Gretchen Barreto, Nadia Montenegro, Joy Jimenez, Maylin Dizon at Donita Rose. Kaya ko kayang awayin si Mami. Siya na naman ang aaway sa akin eh. Hindi ko siya inaaway, no? Talo ako pag inaway ko si Mami. At all angles. Kaya binati ko na lang siya. Kami ni Rufa, ang aming away, matagal na yan mga 2 days, 3 days. After that, bati naman kami. Kasi siya naman unang bumabati sa akin eh. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Ang reaksyon ng mga kaibigan sa showbiz ni former President Estrada sa guilty verdict na ibinigay sa kanya, abangan yan.
Mga kapuso, malang pelikula, ika nga ang mga naging eksena mula ng akusahan hanggang sa mahatulan ng guilty si dating Pangulong Estrada. Balikan po natin ang mga pangyayaring tumatak na sa ating kasaysayan. Nakatutok si Marie Sumali. Pakiulit ang ating Naluklok na Pangulo noong 1998. Ako si Joseph Ejercito Estrada. Ako si Joseph Ejercito Estrada. Ay mataimtim na nanunumpa. Ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko. Pero mahigit 2 taon pa lamang sa panunungkulan, niyanig ng kontrobersya ang kanyang administrasyon. I came here personally to accuse the Lord of all vetting lords, no less than the President of the Republic of the Philippines, Joseph Ejercito Estrada. It is with pain that I accuse Joseph Ejercito Estrada, President of the Republic of the Philippines, of betraying public trust. The articles of the impeachment and the duty of the House becomes peremptory and ministerial to endorse it to the Senate for trial in the same manner as an approved bill. Accordingly, the Secretary General is immediately directed to transmit to the Senate the impeachment complaint constituting the articles of impeachment together with the verified resolution of endorsement. Session is suspended. Into the Constitution and laws. Kauna-unahang Pangulo na nilitis sa impeachment court. Who affixed these signatures? The President Joseph Ejercito Estrada. How far away were you from the President when he affixed these 6 signatures? I was 1 foot away. I was beside him. Correspond to, Pero nang hindi nabuksan ang kontrobersyal na second envelope na naglalaman ng bank records, ang paglilitis ng Senado hindi natapos. You have 10 yes votes and 11 no votes. The no votes have it. Kasunod nito, nagtipon na ang mga tao sa EDSA Shrine na nauwi sa People Power 2. Umalis sa Malacanang si Erap. Matapos ang mahigit 4 na buwan ay inaresto at ikinulong. Inabot ng 6 na taon bago ibinaba ng Sandigan Bayan ang hatol kay Erap. Finding the accused, former President Joseph Ejercito Estrada, guilty beyond reasonable doubt of the crime of plunder. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Maigpit ang pagbabantay ng daang-daang pulis sa paligid ng Malacanang, lalo na nang ibaba ng Sandigan Bayan ang hatol na guilty kay dating Pangulong Estrada. Nakatutok si June Veneracion live mula sa Mindoro. June? Mel, nakadeploy pa rin dito sa labas ng Malacanang Complex ang halos 500 pulis kahit pa walang nakikitang seryosong banta sa seguridad ngayong araw. Agad na isinara ang mga daan papasok ng Malacanang pagkatapos ibaba ng Sandigan Bayan Special Division ang guilty verdict kay dating Pangulong Estrada. Pumwesto rin ang crowd dispersal team ng PNP. Niradyuhan ang lahat ng mga police units sa buong Maynila. Now checking actual deployment and advice to be alert now, to be alert. Mahigit 400 pulis mula sa Cordillera Administrative Region at Region 1 ang ikinalibot sa Malacanang, kabilang ang mga babaeng miyembro ng Anti-Riot Squad. Nagdadala po kami ng CDM members na babae para mais yung tension. Mahigpit ang seguridad dahil sa pangambang maulit ang nangyari noong May 1, 2001 kung saan sumugod ang mga supporter ni Erap sa Malacanang. Kagabi pa lang, nakapwesto na ang mga container van sa bawat kalye papasok ng Malacanang. Buong araw ding nag-abang ang mga pulis sa pagdating ng mga pro-Erap sa Mindiola. Pero nakatulog na ang ilan sa kanila sa kahihintay sa mga rallyista. Mel, wala pa rin katiyakan kung hanggang kailan mananatili dito sa paligid ng Malacanang ang karagdagang puwersa na ipinadala ng PNP. Mel? Maraming salamat, June Veneracion, nakatutok live mula sa Mindiola. Chika Minute! Ikinalungkot ng mag-asawang Rudy Fernandez at Lorna Tolentino ang hatol na guilty kay former President Joseph Estrada. Pero sa kabilang banda, maganda ang outlook nila tungkol naman sa kalusugan ni The Boy. Ang chika mula kay Lars Santiago.
Naabutan ng GMA News si Rudy Fernandez kasama ang asawang si Lorna Tolentino sa ospital sa Green Hills bago siya sumailalim sa chemotherapy ngayong hapon. Medyo maputla pero tumaba si The Boy. Masigla pa rin ang kanyang mga kilos. 2 chemotherapy na lang daw ang pagdadaanan niya at malalaman na kung lubusan na siyang magaling. Yung chemo, second to the last yung ngayong gagawin. So hopefully, wala nang makita sa PET CT scan na gagawin sa Hong Kong. At pag wala na, medyo pahinga ako. Makakapanood na ako ng Pacquiao. Sa huling pagsusuri, 2 sa 3 bukol sa kanyang atay ang nawala na. Ang isa pang natitira ay lumit na at kaunti na lang daw ang natitirang activity. Pagkatapos ng chemotherapy, magpapahinga si Rudy. Dahil yung immune system medyo mababa like pa rin. Ngayon, mababa ang white blood and red blood cells niya. So, yun nga, dapat lang ingat kaya palagi lang ako nasa bahay. Matinding lungkot naman ang nararamdaman ni Rudy at Lorna sa hatol na guilty ng Sandigan Bayan kay dating Pangulong Joseph Estrada. Parang pamilya na raw kasi ang turingan nila ng pamilya ni Erap. Simpleng mensahe ang gusto nilang iparating sa dating Pangulo. Ninong Erap, mahal namin kayo at naniniwala kami sa inyo at pagpapatuloy namin ang pagdarasal para sa inyo. Oh, yun. We'll continue to be here for you. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Napaiyak din ang nagpakilalang anak ni dating Pangulong Estrada na si JR nang marinig ang hatol ng Sandigan Bayan. Handa raw siyang sumama sa mga rally para maipakitang suporta sa kinikilala niyang ama. Nakatutok si Steve Dailisan, exclusive. Hindi halos makapaniwala si JR Estrada nang ibaba na ng Sandigan Bayan ang hatol kay Erap kanina. Hindi na rin napigilan ng nagpakilalang anak ni Erap ang kanyang damdamin. Malungkot, disappointed. Siyempre kasi, di ba, at his age, dapat mag-enjoy na siya sa... Kasi masyado nang matay. Biruin mo, ilang taon pa lang siya, nagsisilbi na siya sa bayan. Tapos ngayon, ganun pa yung iaano sa kanya. Yung parang... yung gagawin sa kanya. Sa opisina na lang sinubaybayan ni JR ang promulgasyon laban sa kanyang ama. Ayaw na raw kasi niyang makigulo pa matapos siyang mabigo kahapong mabisita si Erap sa Tanay. Pero matibay pa rin ang paniniwala ni JR na hindi guilty si Erap sa kasong plunder. Yun lang tanging kasalanan niya. Yung maniwala siya sa mga taong nasa paligid niya. Sana kung hindi siya masyado nagtiwala, sana hindi mangyayari sa kanya ito ngayon. Bagamat hindi kinikilala ng dating Pangulo na anak si JR, handa raw ito na makiisa sa mga protesta na nagpapakita ng suporta kay Erap. At ang mensahe niya para kay Erap, be strong. Alam ko naman na makakaya niya yan kasi matapang naman siya. So, hindi pa naman huli ang lahat. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Itinigil ng marami sa ating mga kababayan ang kani-kanilang gawain kanina para mapanood ang paglabas ng hatol kay dating Pangulong Estrada. Ang kanilang reaksyon sa hatol, tinutukan ni Rauna Crisostomo. Di pinalampas ng maraming Pinoy ang hatol kay Erap. Maaga pa lang, nakatutok na ang marami sa kani-kanilang telebisyon. Si Mang Benito pahinga muna sa trabaho. Kanya-kanyang anunsyo kung ano ang magiging hatol kay Erap. Sa palagay ko, not guilty. Yun ang dapat. Ang magkakaibigang ito, kahit sa pagkain, nagdedebate sa magiging hatol. Nung una pa lang, malakas na kasi yung ng ebidensya na parang siya yung talagang nagdidiin sa kanya . Wala kaming pustahan kami, mananalo kami, not guilty talaga. Si Mang Zaldi naman gusto pa sanang makipagpustahan ng 1,000 para sa kanya. Not guilty ang magiging hatol. Pero ayaw makipagpustahan ng mga kasamang driver. Wala pumapatol Wala. Sana. Kung pagsusugalan mo yan, may magsasakripisyo, may maghihirap. Tila napatigil naman ang lahat sa pagnguya at paglunok sa karinderyang ito habang binabasa ang hatol sa Pangulo. Matapos marinig ang hatol, may ilang nalungkot. Ang iba, tinanggap ang desisyon ng korte.
Naawa ako. Mabait naman siyang tao. Wala ano naman siya ng masa. Siyempre, guilty na yan. Mga ano na yung hatol dyan, sugado na yan eh. Pinag-aaralan nila yan, sila ang may alam dyan. Iba't iba man ang pananaw, iisa ang tiyak ng marami. Ang araw na ito ay magmamarka na naman sa ating kasaysayan. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Inilapit ng isang lalaki sa GMA Kapuso Foundation ang binatilyong kinupkup niya sa loob ng halos 10 taon. Panalangin niya, madugtungan pa ang buhay ng kanyang anak-anakan na may cancer. Hapis at hirap na katawan ng 16 na taong gulang na si Romeo ang tumambad sa amin ng aming bisitahin sa National Children's Hospital. Iniwan ng ina si Romeo. Magsasampung taon na ang nakakaraan. Mula noon, hindi na niya nasilayan pa ang ina, pero hindi naman nagkulang si Francis na kumupkop sa kanya. Kaya't pagtangis ang reaksyon sa bawat paghihirap ng itinuring na niyang anak. Pag nakikita ko siyang ganyan, talagang naluluha na lang ako. Talagang, siyempre, parang pakiramdam na rin ng tunay na ama, di ba, sa anak. Ay sa doktor, cancer ang gumugupo sa katawan ng bata. As of now, ang aming working diagnosis is nasopharyngeal carcinoma versus malignant lymphoma. Yung nasopharyngeal carcinoma is a cancer na daanan ng hangin, sa daanan ng hangin. O kaya yung lymphoma naman, yung mga bukol-bukol sa mga leeg. Ngunit kailangan pa niyang sumailalim sa masusing pagsusuri bago simulan ang chemotherapy. Para ma-differentiate yung dalawa, gagawin muna yung immunohistochemistry sa cytokeratin test. Aminado si Francis na hindi sapat ang kanyang pag-aaruga upang mapagaling ang malalang sakit ng bata. Humihingi po ako ng tulong dahil hindi ko po alam kung saan ko po kukunin yung susunod na mga gastusin dun sa bata. Panawagan din ni Francis na sana madalaw si Romeo ng kanyang tunay na ina na si Josephine S. Medina. Sa mga nais tumulong kay Romeo, magsadya po sa aming tanggapan o tumawag sa 982-7777, local 9901 o 9905, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Maaari po kayo magdeposito sa aming Metro Bank at UCPB accounts. Mga kapuso, hindi lang pala mga tao ang marunong manligaw, kundi pati pala mga matching. Panuorin niyo po itong kuha na ito mula sa Guinea, sa Kanlulang Afrika. Chimpanzee po yan, aakyat siya sa puno ng papaya. Ayan, mga kapuso, ho? Ang sumunod na eksena, may kasalo na siya na babae na matching din. Dalawa na sila ngayon. Ayon po sa mga eksperto sa bansang Japan, paraan yan ng lalaking matching para hikayatin ang babaeng matching na makipagtalik sa kanya. Napatunayan daw nila ito sa loob ng 2 taong pag-oobserba. Patunay raw ito na gaya ng mga tao, mahilig ding magregalo sa kanilang sinusuyo ang ilang hayop. Sarap pa ng kain ng dalawa. Dinaksa ng libu-libong katao ang pagdaraos kanina ng pambansang araw ng panalangin sa lungsod ng Lipas sa lalawigan ng Batangas. Sa kabila ng pagbuhos ng ulan, hindi po natinag ang mga deboto na nagsimba sa Carmel Church. Pinangunahan ni na Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal at CBCP President Archbishop Angel Lagdameo ang misa. Naroon din yung mga paring yan at obispo mula sa iba't ibang dioceses, gayon din ang ilang politiko, kabilang sina Batangas Governor Vilma Santos at Lipa Mayor Oscar Gozos. Gaya ng inaasahan, hindi nakarating si Pangulong Arroyo, si Governor B ipinagdasal daw si Erap. Kalungkot, but we have to follow the law. No one is above the law. At syempre, tinutukan din po ng mga stockbroker at mga investor o mamumuhunan ang pagbasa o pagbaba ng hatol kay dating Pangulong Joseph Estrada. Tila positibo naman po ang epekto ng guilty verdict sa merkado dahil ang stock market at halaga ng piso lumakas. Nakatutok si Lia Manyalak. Bago magbukas ang trading sa Philippine Stock Exchange, inantabayanan na ng mga broker at investor ang magiging hatol kay Erap. Ang ilan nanood mula sa lounge, ang iba naman tumanaw mula trading floor sa TV na nakasetup sa gallery. Nang ibaba ang hatol, guilty beyond reasonable doubt of the crime of plunder
define it and penalize by Republic Act. Tila mas maraming broker at investor ang natuwa. I'm very happy that the former president was found guilty. I personally believe there was no plunder. Pagkababa ng hatol, umakyat ang stock market. Ang physics ang sukatan ng merkado, tumaas ng 39.63 points o 1.2% kumpara kahapon. The market naman is already digesting the news even days before. Lumakas din ang piso kontra dolyar na nagsara sa 46 pesos and 71 centavos. Isa ang Makati Business Club na kabilang sa mga nanguna para mapatalsik noon si Erap sa Malacanang. Nangangahulugan na the rule of law still prevails. Now we can hold our heads up. Mahalaga ang anilay pangingibabaw ng hustisya sa bansa. The fact na nangyari ang process and that we're able to overcome it following the rule of law has been received very positively by the business community. Hindi mo naman makakaila na ang si Presidente Erap nagdusa na. Baka naman po pwede silang mag-extend ng hand of unity at by issuing a pardon. Umaasa ang mga negosyante na wag na sanang magkagulo pa at manatiling kalmado ang sitwasyon. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, meron pong pagsisindi ng mga kandilang yung tinatawag na candle lighting na ginaganap po ngayon ng ilang mga taga-suporta ni dating Pangulong Estrada. Ito po ay nangyayari sa harap ng Cristong Hari Parish sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Nandun po ngayon sa mga sandaling ito si Rafi Tima. Rafi, ano nangyayari dyan? Mike, tama ka. Nagkakaroon nga sila ng pagsisindi ng kandila dito sa Barangay Commonwealth. Ito ay di kalayuan sa Sandigan Bayan kung saan isinagawa ang paghahatol kay dating Pangulong Joseph Estrada. Ang pagtitipong ito man ay sagot nila sa hatol na guilty sa dating Pangulo. Pasado alas 6 ng gabi na magsimula magtipon-tipon ng mga tiga-Barangay Commonwealth dito sa harap nga ng Cristong Hari Parish sa pangunguna ng grupong Kilusan para sa makatarungang lipunan at gobyerno na sumusuporta sa dating Pangulong Joseph Estrada. Kumpleto sila sa streamers na nagpapahayag ng kanilang damdamin laban sa hatol na ibinabangan ng Sandigan Bayan. May mga poster pa sila ng dating Pangulo at mga katagang nakasulat na nagpapakita ng hinanakit ng mga taga rito sa anilay di patas na hatol ng Sandigan Bayan. Biglaan lang umano ang kanilang pagtitipon. Ayon sa organizer, ito na ang bagong estilo ng mga taga-suporta ni Erap. Kung dati sa mga makasaysayang lugar tulad ng EDSA at Mindoro sila nagtitipon-tipon para magprotesta, ngayon sa kanilang mga sariling komunidad na lang sila magrarally. Kasi kadalasan ng aming mga kasama, kung hindi pinapalo ay hinuhuli. Dito sa aming lugar, maaari kaming umuwi, maaari kaming kumain kapag nagutom kami. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami tatagal dito, pero ang natitiyak ko mananatili ang ganitong pagkilos dito sa komunidad. Mike, iginiit ng mga tiga rito na payapa itong kanilang ginawang pagtitipon at maya-maya lamang ay uuwi na sila sa kanilang mga tahanan. Mike? Rapi, puro yan. Ha? Ang ibig ko sabihin mga tiga-Barangay Commonwealth lang yan. Wala silang kasamang mga tiga-ibang lugar na nagsisindi ng mga kandila dyan, Rafi? Tama ka dyan, Mike. Ang mga tiga rito lamang ito. Karamihan nga ng mga nakita natin kanina ay mga bata na may dala-dala mga streamers at ang mga ina na bit-bit pa yung kanilang mga maliliit na anak at nagsindi ng kandila bilang suporta nga sa kay dating Pangulong Joseph Estrada, Mike. Maraming salamat, Rafi. Team Nakatutok Live mula sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Muling dumugo ang ilong ng Mexican sparmate ni Manny Pacquiao. Habang tumatagal daw kasi, lalong lumalakas sa mga suntok ni Pacman. Sa ngayon, umaabot na ng 10 rounds ang kanyang sparring sessions habang papalapit ang laban nila ni Marco Antonio Barrera. Ika Minute! Nalungkot at nagalit ang ilan sa mga kaibigan sa showbiz ni former President Joseph Estrada matapos siyang mahatulang guilty. Pero may ilan ding umapila na respetuhin ang naging desisyon ng korte. Ang kwento mula kay Nelson Canlas. I'll continue to pray for you, Erap. I'll continue to pray for you. I'll continue to fight for you. God bless you. Bihira ang mga ganitong eksena. Kung dati pulos mga salitang matatapang, tila lumambot ngayon si Armida Sigion Reyna dahil labis daw siyang nasaktan sa hatol ng Sandigan Bayan sa kaibigang si Joseph Estrada. Naniniwala ako na si President Erap walang ebidensya na mahanap sila for plunder. Kaya lamang ginagawa ito ng gobyerno ay to perpetuate the legitimacy of the President. Nagtipon-tipon kanina sa Club Filipino sa Green Hills, San Juan ang ilang malalapit kay Erap. Pinagdasal si Erap at inumpisahang planuhin ang mga susunod na hakbang para ipakita raw nila ang suporta sa kaibigan.
nakakaiyak ang desisyon na guilty verdict ng Sandigan Bayan at masasabi ko na ipagluksa na natin ang kamatayan ng hustisya sa ating bansa. Kung ang iba ay galit ang naramdaman, si Boots Anson Roa umapila para respetuhin ang hatol ng Sandigan Bayan. Dapat nating igalang yung hatol ng mga eksperto. These are the legal experts. Nothing changes with the relationship between his family and our family. Hindi nabawasan ng tingin ko sa pagkatao niya. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ni Erap, hindi raw natatapos ang kanilang pagkilos sa desisyon ng Sandigan Bayan. Nelson Canlas sa Katutok, 24 Oras. That's the latest in showbiz for today. I'll see you again tomorrow. Ako po yung kapuso, Pia Guanyo. Mel? Halos 1,000 taga-suporta ni dating Pangulong Estrada ang nagrally kanina sa Makati. Pero napilitan silang mag-disperse dahil sa malakas na ulan. Nakatutok si Jay Tarok. Ilang oras matapos ibaba ang hatol kay dating Pangulong Estrada, sumugod sa Ninoy Aquino Shrine sa Makati ang may halos 1,000 relihista. Sa gitna ng malakas na ulan, ipinahayag nila ang pagkadismaya sa guilty verdict ng Sandigan Bayan. Banta ng mga relihista, magtatagal daw sila sa kalsada. Pero makalipas ang mahigit 1 oras, pinakiusapan sila ni UNO Chairman at Opposition Leader Makati Mayor Jejomar Binay na mag-disperse at umuwi na. Ito nagsisimula pa lang Pero ito itong pangyayari doon kay Pangulong Erap, titignan natin doon sa kabuuan ng problema yung bang problema na ang hustisya natin namimili Paano na yung mga kasong nakapending? Ang tagal-tagal na. Yung bang kay Jok Bulante. Pero git ni Binay, hindi raw dito nagtatapos ang kanilang kilos protesta. Lumalabang ka sa prinsipyo, hindi mo alintanay, hindi mo iniaangan yung ikaw ay nababasa ng ulan. Ayon kay Binay, sinira ng hatol ng Sandigan Bayan ang sanay tulay ng pagkakaisa. Opportunity lost to sa bahagi ni Mrs. Arroyo dahil sa she calls for unity, pero ito is only causes disunity, Jay Taruk, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ako po ang inyong kapuso, Mel Tiangco. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras, mga kapuso, ang mga mata ni Angelita.